GoPro. Oo, second hand. Dito namin sa Litik. It's a journey. It's a journey! Ang init. Maglalaki lang tayo ng mask. Stench. This thing. This one, thank you for. Super cute siya. Wait. Sa Litex Market. Search nyo lang siya na Litex Ukay-Ukay yan. Malapit siya sa Litex Market. Pero maglalakad ka pa ng mga 5 minutes. Ito na yung nabila ng this much. Magkano po yung soft drinks? 500. Yung pinakamalaki. Magkano? 10 po. Ang battery pa ba yun? Uy, I like this one. Ang ganda niya kasi gusot. First find. Okay, I soak them in water. So, ano to? Anim. Tapos apat po. Ako dalawa. Wow. Santa Claus is coming to town. California cake. Taste test.
I need water. Eat well. I have some haul later. Dito ako ngayon sa McDo. May chika ako din. Chika ko. Ito kami sa McDo, diba? Kapila kami sa cashier. Second in line kami magka-cashier. May specific girl or woman. Pumunta sa cashier, like, diretso sa cashier. Tapos, nagagalit siya kasi sinasabi niya na hindi daw ina-entertain yung kasama niya, which is yung mga kasama niya, mga roughly 6 years old. Mga 6 to 15 years old. So, bata. Kaya pa daw sila nandun, nandito sa McDo. So, ina-expect namin na sobrang dami nung order. As someone na nakikismis lang. We're expecting na massive yung order nung person. Here comes the order. Ano ba yung order lang nung tatlong bata? Is tatlong ganito lang. Kasi ito, Sunday to. Etong cup na to is McFlurry. So, hindi pa namin alam kung McFlurry ba yung laman nung ganito nila. Kasi yung siniserve na nung nasa counter, 145 na. Tapos yung order ng mga anak niya is 139. Let's do a haul. I actually finished the other clip 2 weeks ago pa and hindi ko to ma-post kasi hindi ko pa ginagawa yung haul. I actually got 10 pieces from that trip. Hindi ko na matandaan kung ano yung mga pieces na nauna kong nakuha dito. This was the only skirt that I got. Nakita ko siya agad. Tapos sabi ko, parang ang cute nito. Hindi ko napansin na hindi ko pala siya size. Nang I think mga 1 to 2 inches lang naman. This one is a tulle skirt. Noong time na binili ko siya, nakaganto siya sa hangin. So I think that this cinch would go in the middle. Pero kasi merong shorts sa loob. Natatali ito eh. So pag sinuot mo siya, nasa kaliwa or if you want, pwede nasa kanan. I ruined the short. Hindi ko alam na kukupas pala siya. So yung part na buong puti na to is like this na. So binili ko siya kasi na-intrigue ako kung babagay ba sa kanya mga ganitong kind of shorts. The shirt na to is 50 pesos. Ito, nakita na to dun sa vlog. And hindi ko alam kung crop ba talaga siya or ginupit lang for 35 pesos. Etong piece na to, nakita ko to siya sa isang Shopee shop. It's like a bodysuit type. And aakalain mong baliktad siya kasi parang nandito yung tag niya, but it was meant to be in this place. This one is like something na in the back of your neck. I don't know why kung anong sumagi sa utak ko. Bakit plain black shirt yung pinili ko? Kapal din yung mismong tela niya. Got this one for 25 pesos. Dun sa part na puro 35 pesos yung shirt, tatlo yung nabili ko dun. The brand of this one, De Luz Mason. Sobrang ganda ng print niya ha. Like na-washing ko na to, pero nothing really happened sa print. Sobrang manghang-mangha ako kasi iba yung details niya. Ito yung print sa likod. I think this is a Chinese brand. I got this one for 35 pesos. It's a ship. Sa likod is may nakalagay na editor's note pero walang O. Parang pwede siya panlakad, pwede rin siya pang bahay. Nahuli pala natin yung pinakamahal sa lahat. Kasi dun sa aisle na yun, hindi masyadong maganda yung light. So, hindi ko nakita yung low masyado. Dito kasi ako nag-focus. Tapos, nung tinurn ko pa, ganito yung nakita ko. So, makapal din yung quality nito ha. This one is for 150 pesos. So, hindi ko alam kung intended ba. Lettering nito. Consistent naman. The front and the back. Sinasabi na sa likod is Monments. Sinearch ko siya kung may word ba na Monments. And wala. Sa harap, yun din. Nung nakita ko kasi siya, maganda yung color niya. Meron siyang marka ng paint. Kulay blue.
Sobrang worth it naman.